Lapid, ikaw naman, sabihin mo na wala kang alam. Bobo! Tatakbo-takbo ka pa. Hindi ka ba nahiya sa mukha mo? Tatakbo-takbo ka sa ilalim ng dikit ni Bongbong Marcos. Ito ang Wow Trending. Pogo Hub sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Inilipat na pala sa Pradera Resort ni Bong Pineda. Hindi napigilan ni Toto Kausing ang kanyang sarili nang malaman niya na tatakbo pa ulit bilang senador si Senador Lito Lapid sa tiket ng mga bangag na senador sa ilalim ng Bagoong Pilipinas Administration. Tinawag ni Toto Kausing na bobo si Leon Guerrero dahil wala man lang itong ginawa bilang chairman sa Senate Committee on Games, Amusements and Sports. Hawak sana ni Senador Lito Lapid ang komite na siyang mag-iimbestiga sa mga illegal na Pogo Hub, pasugalan, isabong, pero hindi ito mahagilap sa Senado. Sa lawak ng kapit at dami ng mga politiko na protektor sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, matapos na i-raid ng mga taga-CIDG, PAO, inilipat na daw ito ngayon sa mga nakatakas na Chinese sa Pradera Resort ni Bong Pineda sa pag-raid sa Pogo Hub sa Pampanga, Lucky South 99. Sa tulong ng judge na si Maria Bilenda Rama, nakatakas ang mahigit na 1,000 mga Chinese dahil habang isinasagawa ang raid ay bigla daw itong pinatigil ng judge at wait, teka, time out muna. Nagkamali ako dahil nagsabwatan ang judge, mayor, governor, senador Lito Lapid at mga pulis. Nais ni Toto Kausing na tanggalan ng lisensya bilang judge si Maria at kasuhan din si Mayor Jing Capil dahil sa ginawa nito. Napayagan na mag-operate ang Pogo kahit wala namang permit. Hindi daw alam ni Mayor Jing Capil na may Pogo pero kasama siya sa groundbreaking ng Lucky South 99 kasama ang dalawang boss na Chinese. At ngayon, nakumpirmado na inilipat na nga ang operasyon sa Pogo sa isa sa mga resort daw ni Bong Pineda. Lito Lapid, kung totoo kang para sa bayan, maawa ka sa mga Pilipino, mga kababayan mo, huwag ka nang tumakbo pa sa Senado. Pinapasahuran ka ng mga Pilipino sa tama pero ang isinukli mo ay wala. Isa kang tukmol at basura na senador. Ang komento ng mga galit na netizen, sino-sino po ang mga protektor ng Pogo Hubs na senador para ilista namin at i-boycott po ang mga traidor. Sana may matanggal na mayor, gobernor, senador, congressman nang dahil sa Pogo na illegal. Napakadumi talaga ng sistema natin pero nakikita ko lamyan ni BBM. Tingnan nyo naman ang senador na naka-line up sa BBM, parang mga kalabaw lang yan na pwedeng talian sa ilong. Kailangang linisin na ang buong bansa. Marami ng iskalawags, nakukurap na ang matataas na opisyalis ng bansa katulad tayo ng isang katawan na may malubhang sakit na ang tanging paraan para gumaling ay operahan. Tanging operasyon na lang ang paraan para maisalba ang buhay. Sana kumilos ang gobyerno para maisalba ang ating bansa. Kitaan sa bayan ng lalawigan ng Pampanga kung hindi alam ni Bong Pineda. So ibig sabihin nito, yung muro-muro lamang yung hearing nila na sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Na kunwari lumalabas si Vice Governor Baby Pineda na asawa ni Bong Pineda ay wala kuno siya alam. Parang lumalabas na sinasabon o pinapagalitan niya si Mayor Jing Capil ng Porac, Pampanga. At bakit hindi niya alam? Hello, napakalaki ng 10 hectares na mga 46 buildings, hindi makikita ng tao. At napapalob yan na kalagay niya malapit sa boundary sa Angeles City. Hello, paano hindi malalaman yan para hindi makita? Tapos naglagay pa si Jing Capil ng extension office ng municipal government ng Porac malapit sa Pogo at nilipat pa nila yung PNP police station diyan malapit sa Pogo. Paano ba sasabihin na hindi nyo alam yan? At pagkatapos, ang nangyayari pa dito ay may malawak talaga na kutsabahan. Biro mo magre-raid na lamang noong June 6, binawi pa ng Regional Trial Court ng Malolos Branch 14 ang search warrant na pinalabas dito. Actually, binigay ng RTC Branch 14 ni Judge Maria Bilenda Rama. Ano ba nangyari sa iyo, Judge? Kahit anong paliwanag mo, Judge, siguro sa Supreme Court makakalusot ka sa paliwanag mo.
Pero sa akin, buo na ang paniwala ko na binayaran ka rito, Judge. Kung bakit mo binawi ang search warrant mo. Akalain mo na binawi mong search warrant sa kasagsagan na nilulusob na ng PAOK ng mga CIDG ang compound ng Pugo tapos babawiin mo. Anong klase? Bakit mo binawi? Ikaw, Judge, meron tayong kasabihan, hindi lang kasabihan, kundi batas sa korte. Lahat ng mga kaso, kapag nagdesisyon man ang korte, mali man o tama ang desisyon, walang karapatan at walang kapangyarihan ang judge na bawiin ang kanyang desisyon. Okay? Halimbawa, si Bong Pineda ay sinintensyan mo na trafficker ng pera. Meron bang trafficking ng pera? Pagkatapos man nasentensyan, ay bawiin ay mali pala. Hindi po pwede ganon sa korte. Bawal po yan, judge. At dahil ginawa mo yan, kahit na yan ay kakatanggal mo sa trabaho, ibig sabihin, mas malaki ang dahilan kung bakit mo kinaya na isugal ang iyong karera. Ganon lamang po, Judge Maria Belinda Rama ng Branch 14, Malolos Regional Trial Court. Ha? Ngayon, nang pinalabas mo ng alas 7 ng gabi ng June 4, ibig sabihin po, na pag-aralan mo na ng husto ang kaso, ang application ng search warrant na sinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kung pag-aralan mo na, nagkaroon ka na ng desisyon. Pagkatapos, i-implement na ng June 5, pinatawagan mo ang mga pulis na binabawi mo yung search warrant. Ay hindi po pwede. Uulitin ko lang, para ka lang nagdesisyon na si Haloslos ay nag-rape ng babae. Desisyon mo yun, tapos pinabawi mo, ay mali pala. Hindi po pwede yan, judge. Mali ka man o tama, hindi mo pwede bawiin ang desisyon mo sa pag-aproba ng aplikasyon ng search warrant ng mga pulis. So, ano ginagawa mo? Binawi mo, tapos nag-hearing ka ulit. Ano? Dapat katanggalin dyan sa korte na yan, judge. Araw-arawin kita pag hindi ka pa matatanggal kasi hindi talaga ako maniniwala na honest mistake. Meron bang honest mistake sa judgment? Ang honest mistake mangyari, yung nailabas mo ng judgment, mali man ng judgment, ay hindi mo binawi. Ganon po yun. Pangatlo, yan ang kasabihan that once the judge has acted on the case and decided thereto, the only way na mabago ang desisyon ay kung magsampa ng tinatawag na motion for reconsideration. Tanong, Judge Rama, may nagsampa ba ng motion for reconsideration sa search warrant na sinampa mo? Sagot, wala. Ang tawag dyan, kung kusang loob mo, ang tawag dyan sa technical term ay motu proprio. Mali po yun, Judge, mali po yan. So, dapat kang tanggalin. Tanggalan ka pa dapat ng lisensya sa pagkaabogado. So, may tinatawag dyan na kung na-desisyonan mo na ang kaso, nawalan na ng kapangyarihan ang judge na babaguhin ang kanyang kaso, sabi ko nga, maliban lamang isang dahilan. Kung may nagsampa ng motion for reconsideration. Pero kung may umapila, doon ay apila sa mas mataas na korte. At ang magbabago ng desisyon ay yung mas mataas na korte. Ang problema dito, problema na nga mga Pilipino na hindi makakakuha ng katarungan, walang patas na laban sa mga korte, dinadagdagan nyo pa ang kasiraan ng pangalan ng Supreme Court. Anong klaseng judge ka? Judge Maria Belinda Rama, mag-resign ka na. At kahit na mag-resign ka, ako mismo magsasampa ng disbarment laban sa iyo. Next, nung magre-raid sana ang PAOK, ang tinatarget nilang aristuhin sa Purak ay 1,000 mahigit na mga trabahante na makakaramen mga Chinese. Pero ang naabutan nila dahil sa mayroong timbre, nagtimbre, may timbre na galing sa pulis at nagtinimbrihan pag korte, kaya binawi yung search warrant. Kaya nangyari, imaginein mo sitwasyon. Umiikot ng mga pulis sa lugar,
Tapos biglang inaaresto na, tinututukan na ng baril kung sino ang dapat arestuhin, tapos sabay utos ng judge, "Hoy, bawi, 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 bawi." Ano bang gusto mo mangyari, judge? Sabi ko nga, wala ka ng karapatan na bawiin ang lahat ng desisyon kahit sinong judge. Tanong mo man sa judges o justices ng Supreme Court ng United States of America, hindi po pwede yan. Ang tawag dyan, once you have decided in a case, that is already functus officio. Your duty stops. Wala ka ng kapangyarihan. Judge, I want you to see the punishment that shall be meted on you. Ang problema sa inyo ay kayo lang. Imposible naman yan, judge, na inosente ka pa. How would you not claim that you were innocent? Pinag-aralan mo na ng isang araw, buong mula araw, yung pag-issue bago mo pinalabas ng search warrant. Tapos ngayon, babawiin mo, ay mali pala, ay mali. Tapos napatawag ka pa, hearing ulit. Pagkatapos binasura mo, sabihin mo na ano sinabi mo na wala, hindi na patunayan ng mga PAOK TF na mayroong dahilan para ma-issue ng warrant, search warrant. Ano kang klaseng judge ka? Next. Ang target nila na mahigit 1,000 na mga Chinese ay nakaligtas. Ang naabutan ng PAOK TF ay 156 na lamang na mga foreigners. Ang iba dyan, mga 30, mga Pilipino, kaya nag-186. Ang ibang mga 1,000 mahigit ay nakalayo, nakaiskapo. Tapos, nang in-interview ng mga media, itong official ng Purak Municipality, sinabi nila, hinahanap si Mayor Jing Kapil. Sinabi niya na, ay nasa Boracay. 5 araw na daw nasa Boracay. Yan pala, nasa Boracay, hindi Boracay. Tinakbo doon yung mga inchik. Maaga pa, alas 5 pa lang, ay sumakay na ng mga bus at inilisan. So ngayon, ang iba, tumulong din sa pagpatakas ay yung hepe nila ng pulis, yung babae na chief of police. Dinala na sa Angeles ang iba. Sa Blue Hotel. Kaya ang iba dyan, natagpuan sa Fontana Hotel. Naaresto ng PAOK ang iba mga opisyal na mga Chinese na pugo. So, yan po ang katibayan na ang ating mamamayan ay inyong tinatapakan sa inyong abuso sa opisina, sa isa lang ang pakay at isa lang ang dahilan para kayo'y kumita. So, Mr. Bong Pineda, huwag mo sabihin na hindi mo alam yan. Sasabihin na misis mo, hindi niya alam. Nagkunwari pa kayo na muro-muro na mga hearing ng sangguniang panlalawigan. Aba, pinagalitan mo pa kunwari yung mayor ng Purak na si Jing Kapil na kunwari wala kang alam. Aba, ano ba yan? Tapos si Jing Kapil naman, nung tinanong siya, bakit mayroong extension office ang Office of the Municipal Government ng Purak? Doon sa malapit, doon mismo sa Pugo, sa loob mismo ng Royal Grand Palazzo. Ang Royal Grand Palazzo, doon sa loob na yan, na subdivision na yan, matatagpuan ang 10 hektarya na Pugo. At bakit doon mo nilagay ang extension office? At sinabi mo pa sa hearing na hindi ka nagbigay ng business permit noong 2024. Pero bakit hinayaan nyo sila na mag-operate? Ano ba yan? Anong paliwanag mo yan, Mayor Jing Kapil? Problema sa inyo eh. Lahat-lahat na lang dahilan, mali-mali na kontra-kontra mga inyo mga rason sapagkat hindi totoo, sapagkat kayo ay talagang naghabol ng pera dyan. Lito Lapid, ikaw naman, sabihin mo na wala kang alam. Bobo! Tatakbo-takbo ka pa. Hindi ka ba nahiya sa mukha mo? Tatakbo-takbo ka sa ilalim ng ticket ni Bongbong Marcos? Tatakbo sa 2025? Huwag nyo na iboto yan, mga kabalin. Huwag nyo na iboto yung ng traidor sa Pampanga. Dami-dami mo ng mansion. Bilyon ang kinurakot mo sa Lahar Quarry. Tapos marami ka nang ninakaw, nagdanakaw ka pa rin. Chairman ka ng games, amusement.
Tapos iyan po ang committee ng Senado na nakamonitor sa mga pogo. Bakit hindi ka nag-investigate? Bakit kailangan pa na mag-investigate nila ni Risa Hontiveros at Win Gatchalian? Bakit sila gumagalaw? Bakit hindi ikaw? Kahit hindi, dahil hindi ka marunong magtanong ng tamang tanong, hindi ka marunong magpatakbo ng hearing, bakit ka patatakbo? Wala ka palang alam kung gagawin ko paano gumawa ng hearing. Bakit ka patatakbo, Senador? Ito naman si Bong Pineda. Bakit ang tanong ko lang si Bong Pineda? Mga 400 na pogo workers na hindi nahuli ay sumibat at ngayon datagpuan na sila sa Pradera Resort. Yung Pradera parang theme park yan. Maraming swimming pool dyan, marami kung ano-ano, at may mga building dyan. Dyan na ngayon nag-ooperate ang pogo. Kaya kumpirmado ito ni Winston Jan Casio na spokesman ng PAOK na nagsasabi na yung mga nakasibat sa mga pogo dyan sa ay sumibat sa kanya mga bahay-bahay. Marami silang mga packets. Pero ngayon, mas malaking grupo ng pogo na sumibat doon sa Pradera Resort sa Lubao, Pampanga. Ang location nito ay doon sa Prado, Siangco, Lubao, Pampanga. Paliwanag ka naman na Mr. Bong Pineda kung sa'yo, kung alam mo ba yan o hindi. Baka sabihin nyo, hindi nyo alam yan. Sabagay, baka manager mo lamang ang kausap, hindi mo nga alam. Pero imposible naman, hindi rin alam ng misis mo. Imposible rin hindi alam ng anak mo na siyang gobernador. Hoy, Dennis Padilla, gobernador, magpakalalaki ka nga. Sana hindi totoo yung nabalita ko na ikaw ay bakla. May asawa ka pa naman. So, yan lamang po ang aking masasabi rito na mga kababayan na-discover ko rin si Lito Lapid ay kumita din talaga ng malaki dyan. Pero mo, ikinwento ko ng nakaraan na yung lahat ng mga lupa dyan ay mga agrikultura yan, agraryo yan na lupa. Ibinigay na sana sa mga farmers ay tinulungan mo pang ng agaw ng lupa na si Roberto Pert Cruz, kanyang mga kapatid na mga nagbubuo ng korporasyon na tinatawag na Victoria Tourism Park Corporation. At nagpatayo sila na kayo ng malaking subdivision dyan, exclusive subdivision na Grand Palazzo Royal dyan sa Purak. At sakop ng Grand Palazzo Royal yung 60 hectares na golf course na pinatayo ninyo yan at dyan lagi naglalaro si Lito Lapid. Sabihin niya, hindi niya alam. At kung pupunta ka sa golf course, makikita mo talaga yung 10 hectare na pogo na complex. Pagkatapos, mayroong hotel dyan. Grabe naman kayo. Bakit hindi kayo naging matapat sa bayan? Pwede na, tapat na yung kikita, tapat na yung mabubuhay yung tao. Yung 3 beses makakain isang araw. Sabi pa nga ni Steve Jobs, bago siya namatay, aanhin ko ang Rolls Royce. Kaya kung gamit ko lamang ay simpleng Ford o Toyota na makakarating din ako sa aking patutunguhan. Sabi ni Steve Jobs, aanhin ko ang magagara na mga relo, mga Tissot, mga Omega, mga Rolex, kung ang simpleng relo ay makapagbigay din parihong oras din. Sabi pa ni Steve Jobs, aanhin ko ang mga palasyo na makatulog naman ako na maayos sa simpleng bahay na may aircon. Aanhin ko ang maraming bahay na ang tao ay makakatulog lamang sa isang bahay, sa isang oras. Aanhin ko ang maraming sasakyan na yung tao ay makapagbaniho lamang o makasakay lamang sa isang kotse at a time. Ang sa inyo, alam mo, natural na yan, yung weakness ng mga kurakot, hindi sila makaligtas sa tinatag na bibili ng kotse, bibili ng bahay, bibili ng kung ano-ano. Kaya dyan sila na Kaya ito naman, may connection din ito dito si Mayor Lisildo Dong Kalugay ng Suwal, Pangasinan. Kasi lumalabas sa aking mga mula sa bubuit sa aking at saka sa aking research na umutang siya ng mahigit 1 bilyon sa pangalan ng bayan ng Suwal, Pangasinan
mula sa bangko at ang pera daw yan, malaking bahagi ng perang yan ay kinapital sa Pugo. At ginawa niya yan sa ngalan ng pag-ibig niya kay Alice Go. O si Alice Go at saka si Cassandra Ong ay magkasosyo yan. At si Cassandra Ong ang nagpapatakbo ng Pugo sa Purak. So, ibig sabihin, isang grupo lamang sila. So, ibig sabihin, pwede mo sabihin na may kapital din si Mayor Kalugay doon sa Purak Pugo.